Nagbabalik po ang The Big B. Kasama pa rin siyempre ang ating bisita, si Montentinig mula sa Mindanao. Oh, yeah. At siyempre, balik Sultan Kudaratan yun. Sultan Kudaratan. Siyempre, loyalistan marami dyan, di ba? Of course, oo, ang dami. Siyempre, nandito pa rin si Jake Magnus, balikbayan. Bayan, from Batangas. At siyempre, yung ating laging partner dito, walang iba kundi sa Kermi Moto. Next topic tayo. So ngayon eto pag-usapan natin. Meron do humihingi ng panalangin. Panalangin. Kanino? Kanino? Yun ang tanong. Yun ang tanong. Kung kanino? Ano kung sino Oo, saan siya humihingi ng panalangin? Oo, kasi ngayon, para bang itong mga naaakusahan ng pagnanakaw sa kaban ng bayan, parang sila pa ngayon ng biktima. Oo nga. Yun ang masakit dyan, boss. Kasi, partner, hindi nakikita ng mga nagnakaw yung ginawa nilang epekto sa mga kababayang Pilipino natin. Ito, para po sa mga kababayang Pilipino natin, papayag po ba kayo? Kayo na nga yung ninakawan, pero parang kayo pa yung mali. Kaya nga. Kayo pa yung ninakawan, kayo pang magdasal. Kasi kayo man ang hinihingian ng para maisalba. panalangin. Ibang klase rin pala. Sino ba yan? O ito. Ito, ikaw na bababasa? Okay. Sige, babasahin natin ito kasi, ayan, grabe, humihingi daw po ng dasal itong si Ramon Bong Revilla. O humingi ng panalangin sa pamamagitan ng isang Facebook post si dating Senador Bong Revilla para sa kanyang sarili. At, syempre, para din kuno sa kanyang pamilya. Oo, isa ang dating senador sa mga personalidad na nadadawit ngayon sa flood control scandal. Saan? Kasama niya sa inirekomenda, na mga personalidad, kasama pala siya sa inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure na kasuhan, kaya humingi po siya ng dasal. Kinumpirma rin ng Department of Justice na isinama na si Revilla at dating kongresistang si Saldico bilang respondent sa mga reklamo kaugnay ng Ghost Flood Control Project sa Bulacan. So malinaw yung sabi ng report, respondent na si Revilla. Oo. Respondent na, sabihin tumatakbo na yung kaso. Tumatakbo na yung kaso. Oo. Respondent na. At nakakapagtaka dito, bakit siya yung una na namang, siya yung una eh. Kasi ganito minsan. Oo, di ba? Parang ganito lang yan eh. Nagkamali ka na ng minsan. Inulit mo pa. Naulit hindi, pa pero ulit. Pero insan nakakapagtaka kasi, di ba, kung ikaw may experience ka nang nakulong dati, dapat medyo mag-iingat ka na eh. Hindi dapat. Pero bakit siya na naman yung unang-unang makukulong? Yun na nga eh. Hindi nga lang mag-iingat eh. Dapat maging malinis ka na. At wag mo nang balikan yung ginawa mo sa nakaraan. Kasi binigyan na siya ng tiwala ng taong bayan. Actually nga, nanalo nga siya, di ba? Nakabalik pa siya ng Senado. Ay, nako. Ewan ko ba? Bakit so, ang tanong dito, anong klaseng dasal ang hinihingi at kanino tayo magdadasal? Kanino magdadasal? At bakit kailangan ipagdasal? Okay. Yun eh. Yun ang tanong. Bakit kailangan ipagdasal? Saan? Kasi parang ang gusto nga gawin dito, mga partner, ipagdasal siya para isalba dun sa ginawa niyang kasalanan. Okay. Hindi naman pwedeng laging ganun. Na parang ikaw pa nga ang biktima, ikaw na nga yung nang biktima sa kaban ng bayan. Ikaw pa yung hihingi ng dasal sa mga biktima mo. Tama. Ganon. Hindi ko magets talaga kung ano yung gusto. Mahirap intindihin, boss, kahit anong paliwanag ba? eh. Nagpapaawa ba o OA lang? Feeling victim ba? Feeling victim. Yan. Ibig ba niya sabihin pinagmamalupitan siya ng gobyerno na to? Pero hindi yan pagmamalupit kasi yung bintang sa kanya mabigat kasi at may nagtuturo. Yung ano pala sa kanya, yung issue niya sa flood control, kinausap niya pala si Bonoan, si Bonoan kinausap niya si Bernardo. Bernardo. Na kailangan niya raw ng pera sa kampanya noong 2025 election. Ginamit niya noong 2025. Flood control. Yan yung binitbit. Ayan yung ginamit niya. So, kaya kung mapapansin niyo nung si Bong Revilla nung sa alyansa, galante kasi marami pinamimigay. May ang daming mga tao na sumusuporta. Syempre, may allowance yun. May nagbubudots pa talaga. Masaya. Masaya yung kampanya ni Bong Revilla. Yun ang bintang. Yun ang bintang. Tsaka kung halimbawa, nadawit na siya noon sa Napolis scam, matindi itong flood control process. Mas sobra pa to sa Tsaka parang same amount lang. Napolis scam. parang same amount lang eh. 125 million.
Parang same amount lang kasi kay Napoles 125 million. Oo. Parang kay Sara, no? Parang kay Sara. Parang pati rin kay yung una niya sa Napoles scam. 125 125 124.5 ata. Grabe, no? Eh baka yun talaga Walang yung inflation na. O baka, hindi siya baka, natuto. baka sabihin na naman ng mga kritiko ng gobyerno, bakit naman na masyadong ganon? Alam naman natin, yung mga mahihirap, pag nagdakaw yung mga yan, kahit barya lang yung ninakaw niya, nakukulong. Oo nga. Ngayon, ang gustong makita ng mga kababayan Pilipino natin, itong nagnakaw ng mga malalaking halagang ito, dapat mapapanagot yung mga yan. So ngayon, ang tanong ko paulit-ulit, Mm. saan at paanong paraan natin siya ipagdadasal? Ipagdasal siya nung kasama niyang senador. Oh. Na si... Hindi dapat ganito. Dapat ganito. Kay Marcoleta. Hindi, para malinaw. Pagdasal natin lumabas sa katotohanan. Yung sa akin, yun na lang. Correct. Oo, Yun, yun na lang. Sa katotohanan, Para lumabas sa katotohanan. Hindi natin siya pagdadasal na sana maabsuelto. mapswelto ka o mag-guilty ka. Mali mo naman, di ba? Correct. Oo. Sana lumabas sa katotohanan. Mag-cooperate siya sa investigasyon. Kung wala naman siyang kasalanan, maabsuelto siya. Malay nyo, baka quit ulit tulad nung sa Napoles. Oh. Hindi natin alam. Malay mo, Meron patawarin. akong suggestion. Siguro ang maganda doon, hingi na siya ng dasal doon kay Joel Villanueva. Yun guys, sasabihin. Oo. Akala ko. Paano siya hingi ng dasal doon? Mukhang ma-ooblo rin. magkakosa sila. Kay Marcoleta na lang. Kay Kibuloy, pwede rin. Kay Kibuloy, pwede rin. Si Marcoleta, hindi naman yun hindi naman yung pastor. Naging hindi, Bastos. naging sampid nga lang sa kapatiran ng INC yun eh. Tama. Akala ko ba member talaga yan siya ng Hindi. iglesia ni... Iklaro natin ito. Kasi yung term na sampid. So, ibig sabihin, hindi siya INC Handog. nahandog. Oo. So, naging INC siya, it's because... Nung 2022 election lang daw. Nagpa-convert. Nagpa-convert. Yun. Oo. Pero grabe no, convert ka, ginamit mo pa. Yun naman saklap. Hindi naman siguro. Malay nyo naman talagang natauhan at nalinawan ang isip niya at doon niya na sumpungan yung katotohanan na pananampalataya sa poong may kapal. Wala tayong magagawa. Pero doon. speaking of Bong Revilla, pinaka malaking tanong din dito, bakit di ba yung nangyayari kay Kiss? Kasi yung kay Kiss kasi, di ba, inimbestigan ng ICI, pero ang nangyari, pinasa ng ICI sa ombudsman. O ito, kayo mag-imbestiga. Ginawa na namin lahat. So, di ba may mga parang lumalabas, parang parang ganyan na, parang ganun lumalabas eh. Wala kaming makita kay Kiss, sa ombudsman na bahala. So dalawa lang yun eh, kasi pwedeng isa ito sa mga naging reason kung bakit nag-resign si Babe Singson. O kaya, mas malaking power yung ombudsman kasi constitutional mandate kasi sa ombudsman eh. Oo. Kasi di ba sa ICI, executive order lang eh. So, pero di ba yung kay Kiss ako medyo nagwo-worried ako kay Kiss eh. Hindi, pero di ba sinabi naman ni Ombudsman Boyeng Remulla na kasama si Chase? Kasama si Ngayon, Chase. yung malinaw pa lang na nagpupursid ngayon, kay Bong pa lang. Oo nga eh. Pero may balita na talagang pati kila Binay, tuloy-tuloy na yan, sunod-sunod na. Pero itong nauna, kay Bong Revilla. Actually, dalawa sila, Bong tsaka Jinggoy. At tinukoy talaga na respondents na. So, ibig sabihin, gumugulong na talaga yung kaso nila. Kasama ni Saldico. Bali yung pinasa kay Ombudsman, 4 yun. Si Villar, si Grace po, si Chis Escudero. Yun yung mga under, yung mga under investigation. Ito na yung naimbestigahan ng ICI pero pinasa nila sa Ombudsman. Kasi iba kasi kapag inimbestigahan ka ng ICI, pag may nakitang kakasuhan namin to. Pero kay Chis iba, pinasa namin sa Ombudsman. Di ba may sinabi naman si Ombudsman Boyeng Remulla na doon tayo asa kay December 15. May lalabsan na ng warrant o pares. Tapos may mga binanggit siyang pangalan doon na talagang kinonfirm niya na kasama yan si Chase. Ngayon, ang gusto kasi malaman ng mga kababayan Pilipino natin, yung maliwanag. May mga kasama ba talagang senador dyan sa mga lalabsan na yan ng warrant o pares sa December 15? Pero yung mukhang malinaw pa lang talaga si Bong pa lang. Yung mukhang malinaw. Paano si Jinggoy? Si Joel. Si Jinggoy kasama si Jinggoy. Si Joel. Kasama siya. Actually, si Jinggoy pinapakasuhan nung nakaraang buwan pa eh. Pero, doon ako nagtataka eh. Si Joel pinapakasuhan nung nakaraang buwan pa. Pero bakit si Bong Revilla pa rin yung naunang pinapasagot? Yun ang dyan. Yun ang malaking tanong yung dyan. Yung timeline eh, medyo ako sa pero, kasi investigasyon nila yan, hindi naman natin alam kasi hindi naman naka-public, kaya
Mas okay sana kung may interview natin si Ombudsman Boyeng Remulla, no? Kasi Sana. yung balita dito, effective December 15 or December 16, ang lalabasan ng warrant is yung 5. May for si Mayor Binay. Okay, Nancy Binay, kasama po dyan si Escudero, kasama Jingo Estrada, plus itong si Revilla nga at saka si Joel Villanueva. Teka muna, ba't walang kongresista? Yun nga. Meron din, Meron. di ba? Si Saldico. Yung 8. Yung 8. kasama sa construction. Yung sa, ano pangalan? Yung party list ng construction. Yung, Si Edwin Garjola. Si Garjola. Tapos yung sa Uswag Ilonggo. Yung tapos yung Si Siyap. Tan. Siyap. Siyap. Eric Yap. Eric Yap. Parang 20 ata 20 congressman. So, ibig sabihin, talagang seryoso na ang gobyerno na Papanagutin. Kasi yung may point, kinalaman. yung point kasi dyan, no, kunwari, nagbitaw kasi sila ng mabigat na salita na December 15, December 16, may makukulong. So, tayo kasi, may makulong lang na isa dyan, okay na tayo, kaya na natin yan eh. To follow ng iba eh. Correct. Yung Tama, kasi tama. kapag wala, ayun ang mahirap. Pero abangan natin. Hindi, pero ako naniniwala ko mukhang meron kasi nga, may nag-ano na eh. May nag-proceed na kay Bong eh. Respondents na nga yung ano sa kanila. Tapos, ang alam ko dyan sa respondent na yan, merong, di ba merong motion, pwede mo pag, yung motion for ipagpaliban. reconsideration. Hindi, pwede mo paglibanin yung pagsagot. Motion for, di ba? Motion for maliit yan, reconsideration. 10 days eh. 10 days, di ba? Kay Bong binigay ng 5 araw. Naku, bakit parang minamadali na? Yun nga. Parang hindi naman kayo fair, kaya siguro pray for me and my family, sabing Eka. Di ba? Kasi talagang mananagot siya dito kung mapapatunayan na talagang nagkasala to. Kasi naman lagi na lang sangkot. Bakit di ba? Hindi na natuto. Mag-classmate talaga sila ni Jinggoy. Nawala yung camera ng iba.